Free energy. Ito po yung generator natin. Itong generator na to, pangalawang gawa ko na to. Dalawa yung generator na ginawa ko, isang DC tsaka isang AC. Ang concept naman nito, kung naintindihan nyo yung trabaho ng stator natin, kinabit ko lang siya ngayon dito, yung stator natin. Yung stator ng mga motor natin, nakakapag-provide to ng AC volts. Mababa nga lang siya. Pinakamataas na nakita ko sa mga motor, 40 to 50 volts AC. Sa mga 125 na motor, minsan pag nagka-problema yung RR niya, ang lumalabas dyan is 20 to 25 AC. Kaya walang problema sa AC. Dito magagaling yung volts ng AC natin. Naka full wave man siya, naka 3-phase man siya, naka 2-phase man siya, AC ang lumalabas sa stator. Pinalaki ko lang siya at kinabit ko ngayon dito. Ngayon kung yung AC volts na lumalabas ng motor, kung palalakihin mo to, hindi lang 25 volts AC ang mapoprovide mo. No? Sobra pa. Pwedeng maging 400 volts AC, 500 volts AC kung napalaki mo to. Kung marunong ka mag-rewind ng stator. At kung naintindihan mo yung concept ng trabaho talaga nito. No? Kaya ito yung nagiging technique ko. Pinalaki ko lang to. Dito ko kinuha yung technique na to na galing sa motor. Kaya nagkaroon ako ng idea, bakit hindi ko kailangan palakihin to? Kaya pinalaki ko yung stator na yan, kinabit ko dito, at nilagyan ko ng induction motor na 220 volts. Pag-ikot na nito pag-ikot na ng stator ko dito, kaya niya mag-provide na 500 volts. Yung isang hahatiin mo ngayon yun para masupplyan mo ngayon to. Ang sobra nun, yun yung gagamitin mo sa mga appliances na gagamitin mo. Yun yung pag-divide ng power nito. Ngayon, walang pinagkaiba yan ngayon dito. Kung halimbawa, nakapag-provide ka ngayon ng 25 volts AC, tapos ginamitan mo ngayon ng RR para ma-convert siya sa DC. Yung DC na RR mo, magiging 15 volts to 16 volts. Nakakompute na yan para sa consumption ng load ng motor. Kaya ibig sabihin, kahit sabihin natin na naka 16 volts DC ka sa na-provide mo sa motor, pero kung marami ka namang nilagay na MDL, 4 na piraso, marami kang may halogen ka pa, hindi nakakayanin ng motor mo kasi dito pa lang kulang na ang supply mo. Kahit anong gawin mo pang booster na gawin mo dyan, imposible na po yun kasi kulang ka na sa supply ng AC. Pag kinonvert niya sa DC to at maraming watts ang nakukonsume niya sa load ng mga motor natin, hindi na niya kakayanin kaya hihina talaga yung supply ng kuryente ng DC. Ganon din dito. Kaya ganon din dito sa ginawa kong generator. Ibig sabihin, kung palakihin mo ng palakihin to, kung ilang watts yung gusto mo, aircon, electric stove, water pump, palakihin mo lang to para makapag-provide ka ng mas maraming watts. Volts times watts equals volts times amps equals watts. Yun yung computation ngayon ito. Ganon din sa motor natin. Ganon din kayo mag-compute sa motor natin kung ilan yung volts ng motor na pumapasok sa battery natin na nanggagaling dito na na-convert na sa DC. I-compute mo yung amps niya, yung current niya, i-times mo siya. Ang total noon, yun yung watts na lahat ng watts ng total dun sa output niya, stator to regulator. Kaya dito ko nakuha yung concept na to kung paano ko nagawa yung generator ko. No? Kaya pwede mo siyang i-perpetual. Ngayon, kung dito nakapag-provide ako ng 500 volts, yung kalahati nun, ilalagay ko ngayon dito. Yung kalahati naman ng 250 na yun yung ikukonsumo ko sa appliances ngayon. Kaya yun yung pinaka-concept natin, kinuha ko lang dito sa stator nang galing sa motor. Kaya kung naintindihan nyo to sa mga marunong mag-wiring ng motor, klarong-klaro, makakakuha nyo kaagad to, makakakopya nyo kaagad to kung paano ko ginawa to.